Pagkatapos magpa-check up ni Aba sa ospital dahil sa biglaang pagsakit ng kanyang tiyan nang sagipin siya kanina ni Jack nang muntik na siyang masagasaan ng paparating na bus ay nagpunta na agad sila sa isang karinderya para kumain. Nilibre siya ng lalaki bago ito umuwi sa bahay nito. Maalaga ang lalaki kahit ngayon lang sila nagkakilala. Si Jack ang nag-order ng kakainin nila at siya naman ay nakaupo lamang. Pero sumimangot naman si Ava sa sinabi ni Jack na tubig lang ang iinumin niya at bawal ang malamig na soft drinks. Yun pa naman ang paborito niya pero wala na siyang magagawa. Pagkabigay niya ng isang basong tubig na hindi malamig ay naupo na rin siya para kumain. Siya nga pala Jack, may hingin sana akong pabor sa'yo. Untag ni Ava. Ano yun? Tanong ni Jack. Bibigyan kita ng 10 milyon. Magpanggap ka lang na boyfriend ko sa harap ng lolo ko. Sagot ni Ava. Ano? Pero bakit? Nasaan ba kasi ang tatay niyong pinagbubuntis mo? Tanong ni Jack. Wala na kami Jack. Iniwan niya ako nang walang pasabi ng malaman niyang buntis ako. At saka tinawagan na ako ng lolo ko na pauwi na sa probinsya pero hindi naman pwedeng uuwi ako doon na mag-isa. Tapos ganito pa ang sitwasyon ko. Kaya kailangan kong may isasama sa pagpunta doon at ikaw ang napili ko. Sige na Jack, ayokong harapin ang mag-isang galit ng lolo ko sa akin. Sagot ni Ava. Ayoko Ava. Pasensya na pero ayokong magulo ang tahimik na buhay na meron ako ngayon. Sabi ni Jack. Isipin mong mabuti ang alok ko. Mas magkakaroon ka ng malaking puhunan para sa negosyo na gusto mong gawin. Marami kang paggagamitan sa 10 milyon. At dahil sa perang yun ay posibleng magbago ang takbo ng buhay mo. Sagot ni Ava at hinawakan ang kamay niya. Samantalang si Jack naman ay nag-iisip sa naging alok ni Ava. Lagi siyang minamaliit ng lahat dahil sa kaniyang trabaho. Masyadong tempting ang offer ni Ava pero hindi niya na kayang magpanggap dahil sobrang hirap ng gagawin niya at saka hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag kaharap na niya ang lolo nito. Nang tingnan niya ang babae ay seryoso ang mukha nito at hindi nagbibiro sa sinasabi ka sa kanya. Pero may bahagi ng puso niya na naaawa kay Ava. Dahil kahit may kaya na ito sa buhay, maganda at may mabait na kalooban ay may tao pa talagang mananakit rito. Sorry Ava, pero hindi ko kayang tanggapin ang inaalok mo. Subukan mo na lang sa iba. Naiilang na sabi ni Jack. Ikaw ang gusto kong tumulong sa akin Jack. Dahil kahit ilang oras pa lang tayong nagkakausap ng ganito ay nararamdaman kong mabuti kang tao. At saka hindi na rin ako sigurado sa iba. Sagot ni Ava. Napabuntong hininga si Jack pero buo na ang kaniyang desisyon na huwag tanggapin. Hindi na umimik si Jack hanggang sa matapos kumain ng babae. Nauna siyang tumayo at nagbayad saka magkasabay na silang dalawa na lumabas ng kainan. Pumara siya ng pwedeng masakyan at tinulungan na makasakay ang babae at maihatid ito ng ligtas sa tinitirhan nito. Nagpasalamat naman si Ava sa kanya at sinusundan na lang niya ito ng tingin habang papalayo ang sinasakyan nito. Si Jack naman ay naghanap na rin ng pwedeng masakyan pauwi sa bahay niya. Pero bago iyon ay dumaan muna siya sa kanyang kapitbahay upang mag-angkat ng 2 sakong mais. Pagdating niya ay tumayo muna siya sa labas ng kanyang bahay at napangiwi siya habang nakatingala sa bubong. Kailangan na talagang mapalitan ito sa lalong madaling panahon dahil malapit nang mabagsak sa sobrang kalumaan ng yero. Naisip niya ang naging offer ni Ava sa kanya kung papayag siya ay paniguradong makakagawa pa siya ng magandang bahay. Pero gusto niya ng tahimik na buhay at ayaw niyang maging komplikado lalo pat nahihirapan na nga siya ngayon. Habang si Ava naman ay nakasimangot na nakaupo sa sofa. Hindi niya alam kung ano ang pwede niyang gawin para pumayag si Jack sa alok niya. Wala na kasi siyang ibang malapitan tungkol sa problema niya ngayon. Hindi naman pwedeng maghabol pa siya sa tatay ng anak niya para panagutan siya nito. Natigilan siya nang tumunog ulit ang kaniyang cellphone na nasa tabi niya. Napalunok si Ava nang mapansing ang lolo na naman niya ang tumatawag. Sinagot na niya para hindi na ito mag-alala ng sobra sa kanya. Pagkarinig pa lang ni Ava sa boses ng lolo niya ay nangangatal na ang kaniyang kalamnan. Mas lalo na nang sabihin nitong kung hindi siya uuwi ay ito na ang pupunta dito sa syudad upang bisitahin siya.
Naalarma naman si Ava at sinabing may inaasikaso pa siya tungkol sa negosyo kapag natapos ay saka na lang siya uuwi. Buti na lang nakumbinsi niyang agad at naituwid niya ng maayos ang pagsasalita ng hindi nito napapansin na kinakabahan siya. Sobrang lalim ng buntong hininga ni Aba nang ibaba na ng lolo niya ang tawag. Kailangan bago pa malaman ng abuelo niya ay makumbinsi na niya si Jack dahil hindi habang buhay maitatago niya ang kaniyang pagbubuntis. Makalipas ang ilang minuto na pagtambay ni Aba sa sala ay nakaramdam na siya ng pagkaantok kaya pumanhik na siya at dumiretso sa kanyang kwarto. Kailangan niyang matulog ng maaga para makapag-isip siya ng maayos kung paano niya kakausapin ulit si Jack. Ngayong buntis siya ay tinamad na siyang gumalaw-galaw. Ni sa pagluluto ay ayaw na niya. Nagbihis na muna si Ava bago natulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Ava. Hindi na siya nag-abalang magluto dahil balak niyang puntahan si Jack sa pwesto at sabay silang kumain. Makalipas ang isang oras ay dahan-dahan na siyang naglalakad palapit sa tindahan ng lalaki. Busy ito sa pagtitinda kaya hindi siya nito nakita. Hinintay muna ni Ava na makabili ang panghuling customer bago siya lumapit. "Magandang umaga, Jack. Ang gwapo mo naman ngayon." Nakangiting bati ni Ava. "Malapit ka ng mga anak kaya hindi mo masasabing naglilihi ka pa sa lagay na yan." Nakasimangot na sagot ni Jack. "Teka lang, hindi ka siguro nakapag-agahan no? Para kasing ang sama ng gising mo." Tanong ni Ava. "Kapag nakikita kita, iniisip ko na nandito ka na naman para doon sa inaalok mo sa akin kahapon. Kahit anong gawin mo, hindi ako papayag." Sagot ni Jack. "Hindi naman ako napunta rito para doon. Nandito ako dahil gusto ng bata na makasama kang kumain." Sabi ni Ava. Napangisi siya nang kumunot ang noo ni Jack dahil sa sinabi niya. Gwapo naman talaga ang lalaking ito kahit na simple lang. "Ewan ko sa'yo. Ano bang gusto mong kainin? Ibibili kita. Pumasok ka muna rito sa loob at maupo baka mahagip ka na naman dyan ng bus. Huwag mong idamay sa kagagahan mo ang bata." Tanong ni Jack. Nakangiwi naman si Ava habang nakatingin kay Jack. Kahit problemado siya ay hindi naman pumasok sa isip niya ang pagpapakamatay at idamay ang anak niya. "Gulay na naman? Basta ikaw na lang ang pumili kung anong klaseng gulay ang uulamin natin ngayon." Sagot ni Ava. Sinubukan pa niyang magbigay ng pera pero umiling ang lalaki. Ito na daw ang bahalang magbayad. Nakaramdam ng hiya si Ava dahil hinayaan niya ito na gumastos kahit na nagpapakahirap ito sa pagtitinda. "Ito na, kumain ka muna." Sabi ni Jack pagkabalik nito. Habang inaasikaso siya ni Jack ay hindi maiwasan ni Ava ang magkumpara. Napabuntong hininga na lang siya dahil hindi niya naranasan ang ganitong act of service sa karelasyon niya dati. Masasabi talaga niyang nasa kay Jack na ang lahat ng katangian ng isang lalaki na hinahanap ng mga kababaihan ngayon. Parang double package na. Gwapo at maalaga kahit hindi man biniyayaan ng magandang estado ng buhay pero mayaman naman sa magagandang katangian. "Okay ka lang? Ang lalim naman ng paghinga mo. Huwag mo sabihing manganganak ka na." Tanong ni Jack na nakatitig sa kanya. "Grabe ka, hindi pa naman. 6 months pa lang tong tiyan ko kaya may 3 buwan pang natitira." Sagot ni Ava. "Mabuti naman. Nakakatakot pa naman ang makakita ng nanganganak. Hindi ka ba natatakot?" Tanong ni Jack. Hindi naman nakasagot agad si Ava dahil natigilan siya ng abuti ng lalaki ang mahaba niyang buhok at itinali ito. Ngayon lang niya napansing may bitbit pala itong panali ng buhok. Wala siyang masabi. Napakamaalaga talaga ng lalaking ito. Lahat na lang ng bagay napapansin. Hindi kasi siya mahilig magtali ng buhok ngayong buntis siya dahil nakakapagod na. Siyempre, nandun din ang takot na baka hindi ko siya mailabas ng maayos pero kasi nandito na ako sa sitwasyon na ganito kaya kakayanin ko. Sagot ni Ava. "Sige na, kumain ka muna. Magtitinda pa ako." Sabi ni Jack. "Paano ka? Hindi ka ba kakain? Sabayan mo na ako." Tanong ni Ava. "Kumain na ako, Ava. Nakasanayan ko na kasi. May mga pagkakataon na maraming customer at hindi na ako magkaroon ng pagkakataon na kumain. Kaya okay na tong ganito para iwas gutom." Nakangiting sagot ni Jack. "Sige, salamat." Sabi ni Ava at nagsimula ng lumamon. Ngumiti naman si Jack sa kahinarap na ang papalapit ng mga customer.
Masasabi talaga ni Ava na gustong-gusto niyang tumambay rito araw-araw bukod na sa magaang kasama ang bagong kakilala na si Jack ay mabait pa ito at hindi naiinis sa presensya niya. Bandang hapon, samantalang si Jack naman ay nagtataka kung bakit umabot pa ng hapon sa pagtambay sa pwesto niya si Ava. Nakatulog na nga ito sa folding bed na nasa gilid. Parang ramdam niyang walang plano umuwi ng bahay ang babaeng ito. Pero naiintindihan naman niya ito sa part na baka gusto lang nitong maghanap ng masasandalan dahil sa sitwasyong kinasasadlakan nito ngayon. Galit siya sa lalaking nag-iwan sa babaeng ito na wala namang ginawa kundi magmahal at planong bumuo ng sariling pamilya. Nang tingnan niya ang kabuuan ni Ava habang nakatagilid na nakahiga sa folding bed ay parang tinusok ng karayom ang kaniyang puso dahil sa awa sa babae. Alam niyang takot itong umuwi ng mag-isa pero ayaw naman niyang isangla ang kaniyang buhay para sa ganitong obligasyon. Ang inaalala niya na baka kapag nandun na sila sa probinsya at nakaharap na niya ang lolo ni Ava ay bigla na lang silang ipakasal na dalawa. Ayaw naman niyang matali sa isang bagay na kasinungalingan lang, mahirap manloko ng kapwa. Bagay na babalik sa kanya ang karma. Naghihirap naman siya ngayon baka madagdagan pa. Nang wala ng customer at naubos na din ang kaniyang paninda ay nagsara na siya ng pwesto dahil uuwi na siya ngayon. Hapon na rin. At gusto niyang magpahinga ng maaga. Sobrang sakit ng mga binti niya dahil naubos talaga ang 2 sako niyang mais ulit na ikinatutuwa niya. Pagkatapos niyang magsara ng tindahan ay lumuhod siya upang gisingin sana si Ava pero natigilan siya nang mapansin ang namumula nitong magandang mukha. Kusa na lang umangat ang kamay ni Jack at hinaplos ng dahan-dahan ang mukha ni Ava. Ang mahahaba nitong pilikmata ay sobrang gandang tignan. Bumaba ang kamay niya sa matangos nitong ilong at sa mapula nitong labi na parabang kay sarap halikan. Napailing na lang si Jack dahil hindi niya alam kung bakit naging ganito ang reaksyon niya sa babae. Nahihiya siyang buntis pa naman si Ava. Bigla na lang napatayo si Jack nang dumistansya sa babae nang gumalaw ito at biglang dumilat ang mga mata. Uuwi na ba tayo? Gabi na ba? Bakit ang dilim ng buong paligid? Tanong ni Ava at dahan-dahang umupo. Nagsara na ako dahil ubos na lahat ng paninda ko. Sagot ni Jack. Hinawakan niya ang baywang ni Ava ng dahan-dahan at tinulungan nitong makatayo. Kaya halos mapag-abot na ang kanilang mga mukha dahilan para tumahip ang kaniyang dibdib. Sinaway niya ang kaniyang sarili sa posibilidad na baka may ma-develop na feelings sa pagitan nilang dalawa ni Ava. At parang siya pa ang mauuna. Nasasanay kasi siya na mag-isa kaya masyadong biglaan ang pagpapakilala nila ng babae kaya nanibago siyang may inaalagaan at inaalala. Ang galing naman. Masarap kasi ang mais na may cheese kaya dinudubog ng mga tao. Tsaka hindi ka matipid sa paglalagay dahil binalot mo ang buong mais. Kaya siguro binabalik-balikan ka nila. Nakangiting sabi ni Ava. Sobrang natutuwa ako kapag naubos lahat ng mais na tinda ko. Para aangkat na naman ako ulit bukas. Hindi ka pa ba uuwi? Hatid na kita. Tanong ni Jack. Sasama ako pa uwi ng bahay mo. Sagot ni Ava. Ha? Hindi ka pwede doon. Sira ang bahay ko, Ava. Delikado sa buntis, baka mahulugan ka ng sirang yero. Sabi ni Jack. Nakanguso si Ava habang nakatingin sa kanya. Pumungay-pungay pa ang mga mata nito na para bang nagpapaawa. Ang cute ng babae at hindi nakakainis tingnan. Idagdag pang ang sarap balikan ng labi nito ngayong napailing na lang si Jack at napatingin sa ibaba. Wala akong pakialam basta sasama ako sa iyo pa uwi. Sagot ni Ava at hinawakan pa ang laylayan ng kaniyang damit. Napailing na lang si Jack habang papalabas siya ng tindahan. Nakasunod si Ava na humawak sa damit niya. Matigas din pala talaga ang ulo ng babaeng ito. Ang lungkot naman ng buhay ng babaeng ito. Maraming ang pera. Tingin niya. Pero hindi naman masaya ang buhay. Wala ding silbi ang yaman. At balak pa talagang gawing tambayan ang sira niyang bahay. Dumaan muna sila saglit sa karinderya upang bumili ng lutong ulam at kanin. Kapag ganitong pagod siya ay wala na siyang panahong magluto pa sa bahay niya. Dinamihan na niya dahil may kasama siyang buntis ngayon at malakas pa naman itong kumain dahil may bata sa loob ng tiyan na gutom din. Ano bang gagawin mo dun sa bahay? Tanong ni Jack. Naglalakad na sila ngayon para maghanap ng pwedeng masakyan pauwi sa bahay nila.
Ilang minuto lang naman iyon. Pwede nga lang niyang lakarin. Pero dahil kasama niya si Ava, ay sasakay na lang muna siya dahil baka mapaanak ito nang wala pa sa oras. Magiging kasalanan pa niya. Doon ako matutulog. Tahasang sagot ni Ava. Ano? Pwede ka lang tumambay doon pero hindi ka pwedeng matulog. Maliit lang bahay ko. At saka isang kwarto lang. Wala ka matutulugan. Naiiling na sabi ni Jack. Hindi naman niya inaasahan na aabot sa ganito ang pagkakakilala nilang dalawa. Ayaw niyang may kasama sa bahay. Mas lalo pa kung babae ito. Hindi siya makakatulog ng mahimbing. Sa sahig na lang ako, Jack. Ayokong umuwi sa bahay dahil mag-isa lang ako doon. Sagot ni Ava na halatang malungkot. Ganyan ka ba talaga? Ang dali mo magtiwala sa tao. 2 araw pa lang tayong magkasama tapos sobra ng pagtitiwala mo sa akin. Sabi ni Jack. Alam kong mabait kang tao. Kaya huwag kang magsabi ng kung ano-ano dyan to get rid of me. Dahil hindi ka magtatagumpay. Sagot ni Ava at sinamaan siya ng tingin. Kaya walang nagawa si Jack kundi ang tumango na lang bilang pagpayag. Sobrang saya naman ni Ava kaya napayakap ito sa kanya. Na ikinagulat naman niya. Maya-maya lang ay tinulungan niya ang babae na makapasok ng taxi ng maayos bago siya sumakay. Mula ngayon sasanayin na talaga ni Jack ang sarili na may bigla na lang sumusulpot sa buhay niya. Hindi nga siya nag-isip na maghanap ng girlfriend tapos ngayon may makulit siyang nakilala. Ang bait naman talaga ng tadhana sa kanya. Pero naging swerte nga yata si Ava dahil palaging nauubos ang paninda niya kapag kasama niya ang babae. Pagdating nila ng bahay ay naunang lumabas si Jack. Nagbayad muna ito bago tinulungan si Ava na makababa ng taxi. Ngumiti naman ang babae habang nakatingin sa buong paligid at sa bahay niya. Ni hindi man lang ito nakaramdam ng pag-aalinlangan nang yayain niya ito sa loob. Mabait din itong si Ava at masyadong unawain. Ni hindi man lang nito pipintasan kung ano ang buhay na meron siya basta napapansin niyang masaya itong nakakasama siya. Nang nasa loob na sila ng bahay ay pinunasan muna niya ang kaniyang kawayang upuan bago maupo si Ava. Sobrang busy niya kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon para maglinis ng buong bahay. Ngumiti naman ang babae at nagpasalamat. Nang makaramdam si Jack ng gutom ay pumasok na siya sa kaniyang maliit na kusina. Gusto niyang magpahinga ng maaga ngayon pero malabong makatulog siya dahil nandito sa bahay niya si Ava. Hinugasan muna niya ng maayos ang plato, baso at kutsara para hindi naman mabaho kapag ginamit ng bisita niya. Maya-maya lang ay naghanda na si Jack para makakain na sila ng hapunan. Pinunasan muna niya ang kaniyang maliit na lamesa bago nilagay ang mga plato na may kanin at ulam. Tinawag na niya agad si Ava at inalalayan itong makapasok sa kusina dahil sira na ang mga kawayan niyang sahig na kailangan na niyang palitan kapag nakaluwag-luwag siya. Siguro, tabla na lang ang bibilhin niya sa susunod para durable. Makalipas ang ilang minuto ay tahimik na silang dalawa ni Ava na kumain. Si Jack naman ay nakamasid lang sa babae na ganadong kumain kaharap niya. Buong buhay niya, ito ang unang beses na may nakasama siyang kumain dito sa bahay niya. Nakakatawa din pala na may kausap din at kasama paminsan-minsan. Pagkatapos nilang kumain ay pinauna na niya si Ava na lumabas ng kusina dahil maghuhugas pa siya ng pinggan at maglilinis ng kusina. Maghahanap pa siya ngayon ng malinis na damit para ipahiram sa babae dahil hindi man lang ito nakabili ng pantulog na damit sa sobrang excited kasing sumama sa kanya at makipag-sleep over. Ngumiti ito sa kanya nang madaanan niya itong nakaupo sa kawayan niyang upuan, saka nagpaalam siyang pupasok muna sa kwarto niya at naglinis ng mabilisan. Kung plano mo palang matulog dito sa bahay ay sana nagdala ka ng pamalit na damit. Paano yan? Wala kang underwear? Tanong ni Jack. Okay lang, hindi naman ako nagsusuot ng panty sa gabi. Nakangiting sagot ni Ava na nagpalunok kay Jack. Napapaypayt siya sa kaniyang sarili dahil bigla siyang nainitan. Hindi niya ma-imagine na suotin ni Ava ang damit niya nang wala itong suot na panloob. Pakiramdam niya parang nangaakit ang tinig ng babae nang sinabi niya iyon. Magunos dili ka, Jack. Buntis ang babaeng kaharap mo ngayon. Pagkausap ni Jack sa kanyang sarili, baka malamigan ka. Okay ba sa'yo yun? Buntis ka pa naman? Tanong ni Jack.
Okay lang, walang problema. Sagot ni Ava sa masayang boses. Sige, pumasok ka na sa loob ng kwarto ko at magpalit ng damit. Tsaka bawal sa buntis ang maligo kapag gabi. Sabi ni Jack at inabot kay Ava ang damit niya. Salamat. Nakangiting sagot ni Ava. Maya-maya lang ay lumabas na ang babae sa kwarto pagkatapos nitong magbihis. Parang ayaw tingnan ni Jack ang babae habang suot ang damit niya. Ewan ba niya? Masyado siyang sensitive kapag nagbanggit si Ava ng mga bagay na hindi dapat banggitin kasi parang apektado siya masyado. Bakit ka pa lumabas? Matulog ka na dun. Tanong ni Jack. Hindi pa naman ako inaantok. Sagot ni Ava. Sige, mahiga ka na lang dun hanggang sa makatulog ka. Dito kasi ako matutulog sa upuan na to. Napagod ako sa buong araw na pagtitinda. Sabi ni Jack. Makakatulog ka ba ng maayos rito? Parang namang kasya kasi matangkad ka. Tanong ni Jack. Okay lang ako dito. Sagot ni Jack. Doon ka na lang kaya sa katre. Malaki naman yun, sa kabilang gilid lang din ako. Sabi ni Ava. Wag na, baka masipa ko pa yung tiyan mo, kawawa pa si baby. Sagot ni Jack. Maya-maya lang ay hindi na nagpumilit pa si Ava sa kanya. Pumasok na ito sa kwarto at nagpahinga. Siya naman ay humigan agad pagkatapos ibigay sa kanya ng babae ang unan at kumot. Ipinikit ni Jack ang kaniyang mga mata para matulog pero hindi siya makatulog. Nawala yata bigla ang antok niya pero pagod niya ay nandito pa rin. Nang lumalalim na ang gabi ay narinig niyang tumutunog ang cellphone ni Ava na parang may tumatawag. At paulit-ulit iyon pero hindi niya napansin na sinagot ng babae. Hindi niya alam kung sino ang tumawag at iniiwasan nitong sagutin ni Ava, baka lolo nito o ibang tao. Napabuntong hininga naman si Jack. Palangiti ang babae at palaging mag-aang kausap pero alam niyang may mabigat itong pinagdadaanan sa buhay. Sino ba kasing babaeng matutuwa kung kailan buntis sila? Ay saka naman ang iiwan ang lalaking karelasyon nito. Napakagago talaga ng mindset. Napakunot naman ang noon ni Jack nang marinig niyang parang sumisinghot si Ava at humihikbi ng mahina para siguro hindi niya mapansin. Pero dinig na dinig naman niya dahil nakadikit lang ang kawayang upuan sa dingding ng kwarto nito. Okay ka lang, Ava? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Jack at pumasok sa loob ng kwarto saka dinaluhan si Ava. Inaaninag pa niya ang mukha nito dahil naka-off ang ilaw at nahawakan nga niyang basa ang banda nitong mga mata. Niyakap niya si Ava at hindi niya masyadong idinikit ang katawan dahil maipit ang malaki nitong tiyan. Oo naman, sagot ni Ava. Pero bakit umiiyak ka? Naalala mo ba ang ex-boyfriend mo? Sino ba kasi yung tumawag? Tanong ni Jack. Si Lolo yun. Hindi ko nga sinagot dahil magtatanong na naman yun kung kailan ako uuwi. O baka naman magugulat na lang ako na pinuntahan na pala ako dito sa syudad. Natatakot ako, Jack. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya sa sitwasyon ko. Sagot ni Ava at umiiyak na naman. Tahan na. Huwag ka muna mag-isip ng negatibo. Baka matanggap naman yan na ganyan ang naranasan mo. Sa ngayon, hindi ka pwedeng malungkot. Dahil ang anak mo ang maapektuhan. Sabi ni Jack at pinunasan ng basang mukha ni Ava. Salamat. Dahil nagkakilala tayo at nagkaroon ako ng karamay sa sitwasyon kong to. Sagot ni Ava. Walang anuman, Ava. Matulog ka na. Dito lang ako, babantayan kita. Sabi ni Jack at tinulungan ang babae na makahiga ng maayos. Hindi na nakatulog si Ava. Saka naman bumuhos ang malakas na ulan kaya agad nag-alala si Jack dahil butas-butas na itong bubong niya sa sobrang kalumaang. Mababasa si Ava dito sa kwarto niya. Bakit may tumutulo? Tanong ni Ava at napabangon bigla. Butas na yung bubong ko kaya tumulo biglang tubig ulan. Pasensya na, nabasa ka patuloy. Sagot ni Jack. Tinulungan naman niya itong makabangon sa kanya pinindot ang switch ng ilaw para lumiwanag. At ngayon talaga na sila ni Ava na nakatingala sa bubong habang malakas na umaagos ang tubig sa higaan. Kaya dali-dali namang kinuha ng babae ang banig, unan at kumot, saka nilagay sa labas para hindi mabasa. Nakaramdam ng hiya si Jack sa bisita niya dahil sa ganito ang bahay niya. Huwag kang mahiya sa akin, Jack. Wala naman akong say sa estado ng buhay mo. At saka, ako naman ang nagpumilit na sumama sa'yo rito. Mas gusto kong matulog rito na kasama ka sa ganitong bahay kaysa doon sa bahay ko na
Malaki nga pero nakakalungkot naman dahil mag-isa lang ako, sabi ni Ava. Ngumiti naman si Jack at niyakap ang babae. Nasanay na siya sa presensya ng babae gayong ilang araw pa naman silang magkakilala. Parang nagkaroon siya ng kakampi ngayon. Maya-maya ay naisipan nilang lumabas ng kwarto at tumambay sa kawayang upuan. Dahil hindi pa rin humuhupa ang malakas na ulan at narinig pa rin niya ang patak ng umaagos na butas niyang bubong. Isang buwan ang nakalipas ay naging kasakasama ni Jack si Ava. At nasasanay na rin siya sa presensya ng babae, saka isang buwan na ring isinulwerte ang kaniyang pagtitinda. Dahil sa mga araw na magkasama sila, ay mas lalong nakikilala nila ang pagkatao ng isa't isa at saksi din si Jack sa pag-iyak ng babae sa gabi kaya nakaramdam din siya ng awa rito. Kung pwede niyang akuin ang sakit na nadarama nito ay ginawa na niya wag lang itong malulungkot at umiiyak. Dahil sa hiya na nararamdaman ni Jack kay Ava ay naayos niya ang sira niyang bahay ng paunti-unti hanggang sa matapos at maganda ng tignan kaya maayos nang makakatulog ang babae kahit buong gabi pang uulan. At iyong offer sa kanya ng babae ay hindi pa rin pala nito nakakalimutan tsaka paulit-ulit nitong ipinapaalala sa kanya iyon. Siguro sa awa niya sa babae ay tutulungan niya ito kahit hindi siya nito bayaran ng milyon. Habang si Ava naman ay hindi naman ay malapit ng manganak. 7 buwan na ang tiyan niya kaya lumalaki na talaga lalo at bumibigat na. Nandun pa rin ang kaba niya na baka isang araw ay pupuntahan siya ng lolo niya pero mapapanatag naman ang loob niya kahit papaano dahil kasama niya si Jack. Palagi na lang maganda ang mood niya at hindi na siya nag-iisip ang naging sitwasyon dahil sa lalaki. Parang ito na nga ang naging tatay ng ipinagbubuntis niya. Dahil alagang-alaga ito sa kanya, hindi maiwasan ni Ava na makaramdam ng kakaiba sa lalaki sa loob ng isang buwan na makasama niya ito. Kaya nandito siya ngayon sa pwesto ni Jack at tinutulungan ang lalaki sa pagtitinda para naman makabawi siya sa utang na loob niya rito. Ako na ang bahala rito, Ava. Maupo ka na lang dyan dahil tingin ko nahihirapan ka ng tumayo dahil sa tiyan mo. Sabi ni Jack. Okay lang, magpapahinga lang ako mamaya kapag napagod ako. Nakakaya kasing isipin na wala akong ginagawa rito tapos ikaw masyadong busy dyan. Sagot ni Ava. Nako, buntis ka naman kaya okay lang. Sabi ni Jack at hinawakan ng kamay niya. Pasekreto namang ngumiti si Ava. Nahalatang kinikilig. Buntis na nga siya't lahat pero lumalandi pa rin siya. Salamat. Nakangiting sagot ni Ava. Siya nga pala. Kailan tayo uuwi ng probinsya? Tanong ni Jack. Napatingin agad si Ava kay Jack dahil sa naging tanong nito sa kanya. Ngumiti siya ng sobrang lapad habang nakatingin sa lalaki. Bakit? Ibig sabihin pumapayag ka na sa alok ko sa'yo? Tanong ni Ava. Oo. Tipid na sagot ni Jack habang nakangiti. Talaga? Maraming salamat, Jack. Sabi ni Ava sabay tayo at niyakap ng mahigpit ang lalaki. Walang anuman. Pero hindi mo na ako kailangang bayaran. Libreng tulong ito dahil close naman tayong dalawa. Sagot ni Jack at hinahaplos ang likod niya. Napangiti naman si Ava dahil nararamdaman niya ang security ng mga yakap ni Jack na para bang safe siya palagi sa piling nito. Hindi pwede ang gusto mong mangyari dahil magpapanggap ka pa ring boyfriend ko sa harap ng lolo ko. At kailangan mong galingan para hindi tayo mahalata, sabi ni Ava. Hindi na nagreklamo si Jack sa sinabi niya dahil iginigiit niya rito na bibigyan niya ito ng pera at hindi na pwedeng baliin ang bagay na iyon. Kinabukasan kahit na Sabado ay mas pinili pa rin ni Ava na magising ng maaga para maghanda. Uuwi pa siya ng bahay ngayon upang kunin ang sasakyan niya dahil ayaw niyang mag-commute pa uwi. Akala ko tulog ka pa. Gigisingin na sana kita ngayon. Tanong ni Jack. Nakaligo na ito at nakabihis nang makita niyang paglabas ng kwarto. Siya na lang yata ang amoy laway pa ngayon. May dala naman siyang damit rito kaya maliligo muna siya at magbihis bago umuwi sa bahay niya. Naitawag na niya sa staff niya na uuwi muna siya sa probinsya at ang mga ito na muna ang bahala sa negosyo niya. Hindi ako nakatulog ng maayos sa sobrang kabado ko. Nakangiting sagot ni Ava. Mas ako ang kinakabahan ng sobra. Dahil alam kong magigisa ako ngayon ng lolo mo. Sabi ni Jack, ni nakangiti. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Ava. Hindi naman, dahil wala akong ginawang kasalanan.
Natatawang sagot ni Jack. Nalukot naman ang mukha ni Ava dahil parang pinaparinggan siya ng lalaki. Ang sama naman ng ugali mo. Aminado naman ako may kasalanan ako pero hindi mo naman kailangang ipailala pa sa akin. Nakasimangot na sabi ni Ava. Joke lang. Ikaw talaga hindi ka naman mabiro. Sagot ni Jack at hinalikan ng tuktok ng kaniyang ulo. Napangiti naman siya sa gestures ng lalaki. Pero baka masanay siya at hanap-hanapin niya ito. Okay, maliligo na muna ako at aalis na tayo pagkatapos. Paalam ni Ava. Sige. Nakapaglagay na ako ng damit sa loob ng bag mo. Maghahanda lang din ako ng agahan natin. Sagot ni Jack. Wag na, o-order na lang tayo sa fast food sa drive-thru. Hindi tayo sasakay ng bus pa uwi. Kotse ko ang gagamitin natin. Sabi ni Ava at pumasok na sa kusina. Ha? Hindi ako marunong magmaneho, Ava. Sagot ni Jack at sumunod sa kanya. Ako ang magmamaneho, Jack. Sabi ni Ava saka pumasok sa banyo. Ano? Kaya mo bang magmaneho? Baka mapaanak ka nang wala sa oras dyan sa ginagawa mo. Tanong ni Jack na may halong pag-aalala. 6 na oras ang biyahe papunta doon. Kaya ko naman. Uupo lang naman ako at magmamaneho. Hindi ako tatakbo kaya okay lang. Sagot ni Ava. Okay. Sarili mo naman yan. Kaya alam mo kung kaya mo ba o hindi. Sabi ni Jack. Hindi nakita ni Ava ang reaksyon ni Jack dahil sa loob na siya ng banyo. Maya-maya lang ay umpisa na siyang naligo para mabilis siyang matapos. 1 oras ang lumipas ay lula na silang dalawa ni Jack ng kotse pauwi sa probinsya. Walang pagsidlan ang kabang nararamdaman ni Ava dahil magkikita na silang dalawa ng abuelo niya. At natatakot siya sa posibleng mangyari sa paghaharap nilang ito. Malapit na silang makarating sa hasyenda. Nang tingnan niya si Jack ay kampante naman itong nakaupo sa front seat na para bang hindi nag-aalala. Nagkatinginan silang dalawa ng lalaki at ngumiti ito sa kanya saka hinawakan ng kaniyang kamay na nasa manibela. Biglang lumakas ang loob ni Ava dahil kahit paano ay nasa tabi niya si Jack. Nang mapansin nito ang pawisan niyang noo ay pinunasan nito ang gamit ang kamay. Saka hinaplos ang malaki niyang tiyan. Gustong maiyak ni Ava dahil sa kabila ng sakit na nararanasan niya ay nakatagpo siya ng lalaking gaya nitong katabi niya ngayon na handa siyang damayan kahit anong oras. Mas lumakas ang kaba ni Ava nang marating nila ang hasyenda at makita ang malaking gate. Pagkahinto ng kotse ay naunang lumabas si Jack saka gumilit upang ipabukas siya ng pinto. Makalipas ang ilang minuto ay bumukas naman ang gate at ang masayang mukha ni Manang Rosa ang nakita niya. Yumakap ito sa kanya bigla ni hindi binigyang pansin ang malaking tiyan niya. Nagyakapan silang dalawa dahil namimiss niya ang may edad na babae. Ito ang nag-aalaga sa kanya noong maliit pa lamang siya hanggang sa nagkaroon siya ng isip. Kaya may mahabang pinagsamahan din sila ng may edad na babae. Masaya akong makita ka ulit, Manang. Si Jack po, boyfriend ko. Pakilala ni Ava. Masaya akong makilala ka, iho. Nakangiting sabi ni Manang Rosa. Ako din po. Sagot ni Jack at nagmano kay Manang. Si Grandpa po, Manang. Nasaan? Tanong ni Ava. Nasa kwarto niya nagpapahinga. At hindi niya alam ang pag-uwi mo. Puntahan mo na siya. Sagot ni Manang Rosa habang nakatitig sa kanya. Nahalata din niya na kinakabahan ang matandang babae dahil alam nito ang ugali ng lolo niya. Mas lalo na ngayong malaki ang tiyan niya na umuwi ng hasyenda. Sige po, ako nang bahala, sabi ni Ava. Pagkaalis ni Manang Rosa ay nagkatinginan silang dalawa ni Jack. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng lalaki ngayon. Nagkatitigan silang dalawa. Nang tumango ang lalaki ay hinawakan niya ang kamay nito at sabay silang dalawa na umakyat ng hagdan papunta sa kwarto ng abuelo niya. Pero hindi pa siya nakarating doon ay nakita na niya ito sa may sala ng second floor na prenteng nakaupo sa sofa. Nalilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kaniyang malaking tiyan. Magandang hapon po, Grandpa, sabi ni Ava. Akmang kukunin niya sana ang kamay ng lolo niya upang magmano ng hambalusin siya nito ng tungkod na hawak. Buti na lang nayakap agad siya ni Jack kaya ito ang natamaan. Buntis ka? Kaya pala, kahit anong sabi ko sa'yo umuwi ka, eh hindi mo magawa dahil dyan? Dumagundong ang boses na sambit ng lolong Alvaro niya. Sorry po, Grandpa.
Umiiyak na sabi ni Ava habang yakap pa rin siya ni Jack. Suwail, hindi kita pinalaki na basta na lang magpabuntis sa kahit na sino. Sigaw ng Lolo Alvaro niya at hinampas na naman si Jack ng tungkod na hawak nito. Tama na, Grandpa. Hindi mo naman kailangan maging bayolente eh. Nagmamahalan kaming dalawa ni Jack. At pananagutan naman niya ako kaya nga sumama siya rito. Sabi ni Ava. Alam niyang iniinda lang ni Jack ngayon ang sakit ng pagkatama ng tungkod ng abuelo niya sa likuran nito. Hindi ito nagsasalita pero alam niyang galit na ito ngayon dahil sa sobrang higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Talaga? Kaya ka magbuhayin ng lalaking yan, Ava? Mas mayaman ba yan kumpara sa'yo? Hindi kita pinalakin at binigyan ng magandang buhay para magpaloko sa ganyang klaseng lalaki. Sagot ng Lolo Alvaro niya. Kailan ka pa naging mapangmata sa kapwa, Grandpa? Masyado akong nasorpresa sa mga sinasabi mo ngayon. Hindi naman pwedeng habang buhay mo akong didiktahan sa kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi mo kailangan manakit para lang i-justify na galit kayo. Apo mo ko. Pero kaya mo akong saktan? Umiiyak na tanong ni Ava. Kumala siya ng yakap kay Jack, kaya magkatabi sila ngayon na nakatayo habang kaharap ang lolo niyang galit na galit. Iba na ang usapan kapag ikaw ang nadehado, Ava. Gusto ko lang magkaroon ng maayos na buhay at makahanap ka ng lalaking nababagay para sa'yo. Kung ang lalaking yan ay wag na lang. Sagot ni Lolo Alvaro. Napapikit na lang si Ava. Hindi niya matanggap na ganituhin ng lolo niya si Jack na walang ibang ginawa kundi ang alagaan siya. Pero wala na siyang magagawa. Ngayon pa lang ay gusto na niyang humingi ng tawad kay Jack dahil sa masasakit na salita na binitawan ng lolo niya sa lalaki. Magpapahinga na muna ako, Grandpa. Mag-usap na lang tayo kapag hindi na kayo galit. Kung ayaw mo namang nandito kami, aalis na lang kami. Paalam ni Ava. Walang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Kukunin ko sa lahat ng hari-arian na ibinigay ko sa iyo ng magulang mo. Dahil sa pagkakamali mong ito, ay mawawala sa iyo ang lahat. Yung pera mo sa bangko, ATM card, mga sasakyan, mga negosyo mo sa syudad. Paninindigan mo ang sitwasyon mong ito, Ava. Magsimula ka sa wala. Ito ang magiging parusa mo sa nagawa mo. Sabi ng Lolo Alvaro niya, saka iniwan sila sa may sala. Napapikit na lang si Ava. Mas lalo pa siyang naiyak dahil sa mga sinabi ng abuelo niya. Mas kailangan niya ng pera ngayon dahil sa pagbubuntis niya pero kinuha pa rin sa kanya ang lahat. Maya-maya lang ay inakay na siya ni Jack paalis sa sala at dumiretso na siya sa kaniyang kwarto. Habang si Jack naman ay napailing na lang sa isip dahil hindi talaga maalis sa isip niya ang mga pinagsasabi ng lolo ni Ava kanina. Kahit siguro anong mahal at ganda ng damit na isusuot niya, makikita pa rin ito na hinahakos siya sa buhay. Kung hindi niya nayakap si Ava kanina, ay mapapahamak pa ito dahil sa paghampas ng tungkod na madadamay pa ang bata na nasa tiyan. Sorry. Masakit ba ang likod mo? Titignan ko nga. Umiiyak na tanong ni Ava. Nilapitan niya si Ava at pinunasan ng basa nitong mukha. Gusto man niyang maglabas ng inai ngayon dahil sa nararamdaman niyang sama ng loob ay pinigil niya ang kaniyang sarili. Buntis si Ava at ayaw niyang madagdagan ang dinaramdam nito. Habang nakatingin siya sa babae ay naawa siya rito. Marami nga itong pera pero hindi naman masaya at dumagdag pa ang lolo nito na masama ang ugali. Mas pinili na lang niyang manahimik kanina dahil may respeto pa rin siya sa matanda. Okay lang ako, Ava. Huwag ka na umiyak. Hindi naman masyadong napuruhan ang likod ko. Mas delikado kung ikaw ang natamaan kanina. Mula ngayon ay iwasan mo ng palaging pag-iyak dahil maapektuhan ng bata. At saka nandito lang ako palagi sa tabi mo. Sagot ni Jack. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, ay hindi na sana kita dinamay sa problema ko. Naiiling na sabi ni Ava. Ako ang may gusto na sumama sa'yo rito. At tanggapin ang alok mo kaya okay lang talaga. Sagot ni Jack. Hinawakan niya ang mukha ni Ava at binigyan ito ng mabilisang halik sa labi. Saka napansin pa niyang napapikit ang mga mata ng babae sa ginawa niya kaya agad niyang niyakap ito ng mahigpit. Sa isang buwan na pangungulit ni Ava sa kanya ay nasasanay na siya sa presensya nito kaya hindi niya napigilan na may kung anong sumibol na pagmamahal sa puso niya para sa babae. Pero hindi niya pinapansin dahil
wala din namang katugon ng lahat. Basta ang importante, ang nararamdaman niya. Maraming salamat, Jack, sambit ni Ava. Sa sobrang pagod ni Ava ay nakatulog ito kaya hinayaan na lang niya. Gusto lang niyang magkulong sa kwarto at ayaw niyang lumabas dahil baka mamaya ay magkasalubong silang dalawa ng matandang lalaki. Kung ano-ano na namang masasakit na salita ang marinig niya sa bibig nito. Bandang gabi ay nakarinig siya ng katok sa pinto at pagbukas niya ay ang nakangiting si Manang Rosa na may dalang pagkain nila. Ngumiti naman ito sa kanya at sinabing siya na daw ang bahala kay Ava. Tumango naman siya kaya nagpaalam na agad ang may edad na babae. Nang magising si Ava ay sabay na silang kumain para makapagpahinga sila ng maaga. Kinabukasan, alas 5 pa lang ay bumangon na si Jack dahil nakarinig siya ng mahihinang katok sa pinto ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto ay si Manang Rosa pala. Sinabi ng may edad na lalaki na ipinapatawag daw siya ni Lolo Alvaro. Hindi niya alam kung ano ang kailangan sa kanya ng matandang lalaki. Humalik muna siya sa noo ni Ava na mahimbing na natutulog bago sumunod kay Manang. Inihatid siya ng maedad na babae sa may sala sa ibaba. Nadatnan niya si Lolo Alvaro na poker face at wala sa mood. Blanko ang emosyon nang magtama ang kanilang mga mata na hindi nangagalit pero parang hindi naman siya nito naramdaman. Hindi na hinintay ng matandang lalaki na makaupo siya sa sofa bagkus sinabi na nito ang pakay sa kanya. Ang sabi nito sa kanya ay kailangan niyang magtrabaho sa asyenda dahil hindi naman daw siya bisita dito. At sa panahon ngayon ay wala nang libre. Kaya kailangang magbanat ng buto para mabuhay. Naiintindihan naman ni Jack ang ibig sabihin ng matandang lalaki na hindi libre ang kinakain niya rito. Wala namang problema sa kanya dahil nahihiya naman siyang magpalibre at narinig niya na kinuha kay Ava ang lahat ng meron nito tsaka may pasaring pa ang matandang lalaki na hindi daw siya pwedeng dumepende sa yaman nila kahit na nabuntis niya ang apo nito. Kahit wala pang agahan si Jack ay lumabas na siya ng mansyon at sumama sa mga tauhan papunta sa niyugan. Habang naglalakad ay parang wala sa sarili si Jack kahit wala silang relasyon ni Ava ay nasasaktan pa rin siya. Hindi naman talaga siya ang nandito kung hindi pa umayaw sa responsibilidad ang gagong nakabuntis kay Ava. Hindi sana siya nakakatanggap ng masasakit na salita ngayon. Napabuntong hininga na lang si Jack at tumingala sa langit. Pagdating niya sa niyugan ay mainit naman ang pagtanggap sa kanya ng mga kasama kaya masaya siya kahit na papaano. Inaya naman siyang kumain ng agahan kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jack dahil ayaw niyang magutom. Habang si Ava naman ay nagising bandang hapon, nagtaka siya kung bakit wala na sa kaniyang tabi si Jack pagbangon niya. Bigla siyang naalarma nang maisip na baka umalis na ang lalaki at iniwan siya pero laking ginhawa niya nang makita niya ang backpack nito sa tabi ng maleta niya. Walang ganang lumabas sa kwarto si Ava at hindi din naman siya nagugutom. Saka ayaw niyang makita muna sa ngayon ang Lolo Alvaro niya. Nang gumabi ay hindi pa rin pumasok sa loob ng kwarto si Jack kaya nagsimula ng mag-alala si Ava. Umalis na siya sa pagkakaupo sa kama at akmang bubuksan ng pinto pero napaatras siya nang bumukas ito at pumasok si Manang na may dalang pagkain. Nakita mo ba si Jack, Manang, sa labas? Tanong ni Ava. Nasiniyugan siya mula sa kaninang umaga pa. Pinagtrabaho siya ng lolo mo doon. Sagot ni Manang Rosa at nilapag ang hawak nitong tray sa may mesa malapit sa kama. Ho? Hanggang gabi ba? Tanong ni Aba sa inis na tono. Hindi ko alam, iha. Kumain ka na muna. Uuwi lang naman siguro yun ngayon. Sagot ni Manang Rosa. Sige po, Manang. Salamat, sabi ni Aba. Pagkalabas ni Manang Rosa sa kwarto niya ay sumunod din si Ava makalipas ang ilang minuto. Hindi niya siya makakain ng maayos kapag ganitong wala pa si Jack. Mahal niya ang lalaki. Hindi niya makakayang may masamang mangyari rito. Dahan-dahan ang naging hakbang ni Ava hanggang sa nakababa na siya ng tuluyan. Dumiretso siya sa front door ng mansyon at saka nagmamadaling lumabas ng gate sakto naman ang pagdating ni Jack. Bakit hindi ka pa natutulog, Ava? Tanong ni Jack. Nakaramdam naman ng awa si Ava sa lalaki nang mapansin niyang sobrang pagod ang itsura ni Jack. Pinagpawisan nito ng sobra kahit ang damit nito ay basa din.
Napayakap siya rito ng mahigpit habang sabay halik nito sa labi. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanila pero gusto niyang i-comfort ang lalaki ngayon. Hinihintay kitang makauwi at hindi ako makakain sa sobrang pag-aalala, sorry. Sagot ni Ava. Sa kwarto mo na lang sana ako hinintay. Sobrang lamig ng hangin dito sa labas. Sabi ni Jack. Okay lang, tara na sa loob. Sagot ni Ava. Inakbayan siya ni Jack at magkasabay silang dalawa na pumasok sa mansyon. Buti na lang hindi tumambay ang lolo niya sa may sala. Ayaw niya munang makaharap ito. Pinauna muna niya si Jack paakyat ng hagdan dahil kukuha muna siya ng malamig na tubig sa kusina para may mainom ang lalaki. Pagpasok niya sa kwarto ay nakatalikod na walang suot na t-shirt sa gawin ng pinto ang lalaki kaya kitang-kita niya ang nangingitim na pasa galing sa tungkod ng lolo niya. Masakit pa ba to? Tanong ni Ava. At dahan-dahan niyang hinaplos ang bawat pasa sa likod ni Jack sa nakaramdam naman niyang natigilan ng lalaki sa ginagawa niya. Hindi na yan masakit, Ava. Pero pinapahirapan mo ang sarili mo sa bawat haplos mo. Lalaki ako na may pangangailangan din. Baka hindi kita matansya dyan. Sagot ni Jack sa seryosong boses. Napalunok naman si Ava sa narinig at agad na tumigil sa ginagawa. Nakuha niya ang ibig sabihin ng lalaki kaya umalis na siya sa likuran nito saka naupo sa kama. Kumain na tayo, sabi ni Ava at pinaypayan ng sarili. Bigla na lang pumasok sa isip niya ang senaryo na kung may mangyari sa kanila ni Jack ay buntis siya. Baka mapaanak siya nang wala sa oras. Kumusta ka naman dito? Hindi ka naman siguro sinaktan ng lolo mo? Tanong ni Jack habang nagbibihis ito sa harapan niya. Si Ava naman ay hindi makatingin ng diretsyo dahil baka mapunta ang mga mata niya sa katawan ng lalaki. Pero magtaka naman ito kung ano ang nangyari sa kanya. Kung dati ay hindi naman awkward ang pakiramdam ni Ava. Ngayon ay kita na niya ang katawan nito na para bang hindi siya mapakali. Okay naman ako. At saka hindi ako lumalabas ng kwarto buong araw kaya hindi kami nagkausap ni Lolo. Sagot ni Ava at ipinaghanda ng pagkain si Jack. Mabuti naman kung ganun. Hindi ako mapakali sa pagtatrabaho sa niyugan dahil sa pag-aalala ko sa'yo. Sabi ni Jack na kumakain. Talaga? Ang sweet mo naman ngayon? Ano bang nakain mo? Tanong ni Ava at nakangiti habang nakatingin sa lalaki. Kanin at ulam. Nakikita mo naman, di ba? Pero wag kang umasa dahil sa anak mo lang ako may pake. Nakangising sagot ni Jack. Grabe ko naman. Nakasimangot na sabi ni Ava at nag-umpisa na ding kumain. Biro lang naman. Gusto ko lang patawanin ka paminsan-minsan. Sagot ni Jack at hinawakan ng kamay niya sa kapinisil. Salamat. Pero okay lang ako. Ang inaalala ko ay ikaw. Baka hindi mo makayanan ang ipinapagawa ng lolo ko sa'yo. Sabi ni Ava. Walang problema, Ava. Sanay ako na sa trabahong bukid. Basta wag lang magiging violente ang lolo mo. Walang magiging problema sa akin. Naaawa din naman ako sa sitwasyon mo ngayon dahil kinuha sa'yo ang lahat. Sagot ni Jack. Salamat, Jack. Nakangiting sabi ni Ava. Maya-maya lang ay tapos na silang kumain kaya naunang tumayo si Ava dahil parang naipit ang tiyan niya. Ako na ang magliligpit niyan para hindi ka na mahihirapang umakyat at bumaba ng hagdan. Sabi ni Jack at tumayo na rin. Wag na, ako na lang ang lalabas ng kwarto. Magpahinga ka na lang dito. Sagot ni Ava. Sigurado ka? Dahan-dahan lang sa pagakbang sa may hagdan para hindi ka mahulog. Sabi ni Jack. Oo naman. Saad ni Ava, saka lumabas ng kwarto. Bago pa siya makababa ng hagdan, saka naman niya nakita si Manang Rosa na nakangiti habang palapit sa gawin niya. Kinuha nito sa kanya ang bitbit niyang tray, saka umalis na. Nang mawala sa paningin niya ang may edad na babae, ay bumalik na siya sa kwarto. Nakita niyang sobrang himbing na natutulog si Jack kaya hindi niya alam kung tatabi ba siya rito o hindi. Nakaramdam kasi siya ng awkwardness dahil hindi mawala sa isip niya ang magandang katawan ng lalaki. Higa ka ba, Ava? O titigan mo na lang ako hanggang umaga? Tanong ni Jack na nakatalikod pa rin. Napanguso naman si Ava dahil ang akala niya ay kanina patulog ang lalaki. Iyon pala, ipinikit lang nito ang mga mata at nakikiramdam sa paligid. Ginulat mo naman ako. Akala ko kasi tulog ka na. Sagot ni Ava. Talaga? O baka naman ayaw mong tumabi sa akin matulog? Ngayon ka pa ba aayaw kung ilang beses na natin itong ginagawa? Ang matulog ng magkatabi kahit
Doon pa sa bahay ko. May iba ka na bang nararamdaman sa akin kaya ka nagkakaganyan? Tanong ni Jack na lumingon sa gawin niya sa ngumisi. Ramdam ni Ava ang pamumula ng kaniyang mukha kahit anong mangyari ay hindi siya aamin na mahal niya ito dahil sabihin nitong nahulog siya sa pagpapanggap nilang dalawa. Ayaw niyang masaktan at maging kawawa sa ikalawang pagkakataon. Alam niyang may concern sa kaniya si Jack dahil magkaibigan silang dalawa at naaawa ito sa sitwasyon pero malabong mahalin siya nito nang higit pa sa pagiging magkaibigan at idagdag pang buntis siya. Ano ka ba? Hinaan mo nga yung boses mo baka marinig ka nila. Saway ni Ava. Pagkasampan niya ng kama sa katinakpan ng kamay ang bibig ni Jack. Namalaya na lang nilang hinahalik-halikan ng lalaki ang kamay. Bigla namang napaayos na upo si Ava dahil na-realize niyang madadaganan niya si Jack. Ang bango naman ng kamay mo. Pwedeng makaulit ng halik? Sa labi naman ngayon. Nakangusong saad ni Jack. Ngumiti naman si Ava at agad na hinalikan sa labi ang lalaki. Nakita niya talaga kung paano mamula ang mukha ni Jack sa ginawa niya. Napailing naman ito habang nakatingin sa kanya. Akala mo hindi ko kayang gawin ha? Ano ka ngayon? Sambit ni Ava na nakangisi. Ngumiti naman si Jack sa kanya at pinahiga siya sa walang pasabi. Saka yumakap sa kanya at natulog ng mahigbing. Pero si Ava ay hindi makatulog ng maayos kahit anong gawin niya. Marami siyang iniisip ngayon. Gaya na lang kung hanggang kailan sila magiging ganito ni Jack. Wala naman siyang sinabi sa lalaki kung kailan matatapos ang pagpapanggap nila pero itong pagmamahal niya para kay Jack ay hindi naging kasali sa usapan. Sino ba namang hindi magkakagusto sa taong ito? Na kay Jack na lahat ng katangian ng lalaking hinahanap niya at gustong maging asawa. Ngumiti naman si Ava nang marinig niya ang malakas na hilik ng lalaki. Sobrang pagod siguro nito sa pagtatrabaho dahil sa kanya. Bumangon si Ava para imasahe si Jack dahil hindi pa naman siya inaantok. Siya naman ang dahilan kung bakit nahihirapan ang lalaki ngayon. Gusto niyang bumawi rito sa pamamagitan ng pag-aalaga niya palagi. Sa kabilang banda naman ay 8 taon nang naninirahan si Jack sa hasyenda kasama si Ava at ang kanilang kambal na anak na sina Jackie at Albie. Habang lumalaki ang mga bata na siya ang kasama at nag-aalaga ay natututunan niyang mahalin ang mga ito. Ni minsan ay hindi binanggit ni Jack sa kambal na hindi siya ang totoong ama dahil na rin sa kahilingan ni Ava. Na kahit anong mangyari ay huwag sabihin sa mga anak ang totoo. Okay naman si Jack pero masasabi niyang sobra ang pagod na nararamdaman niya sa pagtatrabaho dito sa hasyenda sa loob ng maraming taon pero hindi niya alam kung okay na ba sila ng Lolo Alvaro ni Ava. Wala naman siyang pakialam kung ayaw nito sa kanya. Basta wag lang maulit na muntik nitong saktan ang babaeng mahal niya. Tsaka mahal naman ng matandang lalaki ang mga apo sa tuhod kahit galit pa rin ito kay Ava. Hindi niya alam kung bakit nakapagtiis siya ng ilang taon kung pwede namang tigilan na ang pagpapanggap nilang ito. Pero dahil na rin sa pagmamahal niya sa babae na itinago niya ng ilang taon, nararamdaman na nga niya na totohanan na ang lahat dahil na rin sa ipinapakita nilang pag-aalaga sa isa't isa pero hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon para umamin kay Ava kahit sobrang tagal na nilang magkasama. Gusto niyang umuwi ng syudad para bisitahin ang bahay niya doon at isa pa namimiss na niya ang pagtitinda ng sweet corn. Pero may kung anong pumipigil sa kanya para umalis ngayong may matatawag na siyang pamilya. Nasa niyugan pa rin siya ngayong nagtatrabaho at hindi niya alam kung hanggang kailan ito matatapos. Maya-maya lang ay hindi niya namalaya na may bisita pala siyang paparating dahil masyado siyang nakafocus sa ginagawa. Hello, Papa. Kailan ka uuwi? Nakangiting tanong ni Jackie at tumakbo palapit sa kanya sa kanagmano. Mamayang hapon pa ako uuwi. Sagot ni Jack saka kinarga ang anak. Saka naman sumunod si Albie na may bitbit na hinog na mangga. Saan naman kaya nagsusuot ang batang ito? Masyadong makulit at hindi maipagkakailang nagmana talaga kay Ava. Mano po, Papa? Nakangiting sabi ni Albie saka inabot ang kamay niya. Bakit kayo nandito? Sobrang init ng panahon. Sana hinintay niyo na lang akong makauwi. Tanong ni Jack. Sobrang tahimik sa bahay.
Wala kasi si mama doon. Sagot ni Jackie. Bakit? Nasaan pa pumunta ang mama nyo? Nakakunot ang noong tanong ni Jack. Nagpunta sa bayan, may bibilhin daw po. Sagot ni Albi. Sige, maupo na lang muna kayo rito. Yung malayo sa init ng araw. Sabi ni Jack. Salamat, Papa. Si Lola Rosa naman ang naghatid sa amin rito. Sagot ni Albi at pumuesto sa ilalim ng punong kahoy. Sumunod naman siya upang paupuin si Jackie at bumalik sa trabaho. Bandang hapon ay hawak ng kambal ang dalawang kamay niya habang naglalakad pauwi ng mansyon. Mabuti na lang may kanin pang natira sa baon niya kanina kaya may ipinakain siya sa mga anak. May tanong ako sa iyo, Papa. Untag ni Jackie. Sige, sabi mo na. Sagot ni Jack. Gaano mo ba kami kamahal? Tanong ni Jackie habang hawak-hawak pa rin ang kamay niya. Napatingin naman si Jack kay Jackie na nakangiti sa kapinisil ang cute nitong pisngi. Hindi niya alam kung bakit naging kamukha na niya ang mga bata gayong hindi naman siya ang totoong ama ng dalawa. Ganon siguro kapag kasama sa iisang bahay mula noong baby pa ang mga ito hanggang sa lumaki kaya naging kamukha na niya. Mahal na mahal ko kayong dalawa. At kahit anong mangyari hindi ko kayo iiwanan. Pangako yan. Sagot ni Jack na nakangiti. Talaga po, Papa? Sabi kasi ni Mama sa amin, ikaw na talaga ang nagpabantay sa amin nung baby pa kami. Ni wala nga raw maayos na tulog at may trabaho ka sa asyenda. Sabi ni Albi. Oo naman. Ngayong maliit pa lang kayo ay kami munang mag-aalaga sa inyo. Para kapag darating ang araw na tatanda kaming dalawa ng mama nyo, ay kayo naman ang mag-aalaga sa amin. Salitan lang. Sagot ni Jack. Opo, mahal na mahal ka namin, Papa. Sabi ni Jackie na nakatingala sa kanya. At si Mama din. Saad ni Albi. Pagdating nila ng mansyon ay agad na tumakbo ang kambal kay Lolo Alvaro na nasa sala nakatambay. Ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng matandang lalaki. Magandang hapon po, Lolo. Sabi ni Jack. Nagpatuloy lang siya sa pag-akyat ng hagdan. Sanay na siya sa pananahimik nito kapag magkaharap silang dalawa. Ilang taon na rin naman silang ganito at masasabi talaga ni Jack na sobrang bato ang puso ng matandang ito. Hindi nga niya alam kung nagkabati na ba ito at si Ava dahil wala namang sinasabi ang babae sa kanya. Saka siya naman nagpalaging nasa trabaho. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Ava pagpasok niya sa kwarto. Sinalubong siya nito ng may malutong na halik sa labi. Nasasanay na rin si Jack sa ganitong gestures ni Ava. Mas nagtataka siya kung bakit hindi na nito gawin ang nakasanayan na niya pag uwi galing trabaho. Nasa sala, sa ibaba kasama si Lolo Alvaro. Sagot ni Jack. Naghubad siya ng damit sa harap ni Ava at nakita niya kung paano tignan ng babae ang buo niyang katawan. Kahit nga siya ay nakikita rin niyang magbibihis ito pero nakaya din niyang magpigil sa kaniyang nararamdaman. Dahil baka magulat si Ava sa kaniyang magawa, ayaw niyang may masama itong masabi sa kanya. Ito ang damit mo, magbihis ka muna. Maghahanda lang ako ng makakain sa kusina. Sabi ni Ava. Teka lang, saan ka ba galing? Bakit hinayaan mo ang kambal kay Manang Rosa? Hindi ka ba nahiya dun sa tao? Ang daming trabaho ni Manang dito sa mansyon tapos isisingit mo pa ang mga anak mo. Mahirap bang gawin na puntahan ako doon para iiwan sa akin ang dalawa kung ayaw mo silang isama sa bayan? Tanong ni Jack. Si Manang Rosa naman na nagpumilit na bantayan ng kambal, hindi naman ako. Sagot ni Ava. Sa susunod, marunong ka namang umintindi. Ikaw na lang ang umayaw. Wala ka namang ibang gagawin dito sa bahay kundi ang bantayan sila. Sabi ni Jack. Hindi mo naman kailangan mag-away dyan. Isang beses lang nangyari eh. Ngayon lang. At isa pa, wag mong ipamukha sa akin na wala akong kwentang ina. E di ikaw nang mabuting ama. Sagot ni Ava. Napabuntong hininga na lang si Jack. Kung hindi niya titigilan ito ay mauuwi sila sa away ngayon, panigurado. Wala naman ako sinasabing ganyan. Ang akin lang ay nakakaya dun sa tao at saka baka may masabi na naman ng lolo mo sa atin. Sabi ni Jack. Ewan ko sa'yo. Sagot ni Ava. Napabuntong hininga na lang si Jack nang magdadabog si Ava nang lumabas ng kwarto. Napatalon pa siya sa gulat nang napakalakas ang pagsara nito ng pinto. Ngayon lang sila nagkaroon ng sagutan ni Ava dahil hindi naman talaga sila nag-aaway ng malala. Habang si Ava naman ay nakanguso habang naghahanda ng makakain sa kusina. Hindi niya inaasahan ang pagkainis ni Jack kanina kahit pagod ito sa trabaho. Ay never talaga itong magalit sa kanya o mga away pero ngayon ay bigla na lang nag-iba ang ugali.
Pagkatapos niyang maghanda ng apunan ay saka naman pumasok ang kambal sa kusina. Sabay yumakap ang dalawa sa kanya at nagmano. Napangiti naman si Aba nang hanapin sa kanya ang anak ang pinabili ng mga itong gamit sa eskwela. Sabi niya sa dalawa na kumain muna sila bago kunin ang mga pinamilik niya kanina. Pero bago makaupo ang kambal ay inutusan muna niyang tawagin si Jack para sabay na silang kumain. Habang papalabas ng kusina ang mga anak ay napangiti naman si Aba na nakasunod ang kaniyang tingin sa mga ito. Para sa kanya ay hindi siya nagsisisi na nagkaanak siya dahil na rin sobrang bait at matalino ang kambal saka ang sisipag mag-aral. Gusto niyang magpasalamat kay Jack dahil 8 taon talaga itong nagstay sa kanila kaya hindi niya alam kung bakit. Pero masayang masaya naman siya dahil nagkaroon siya ng kakampi at kaagapay sa pag-aalaga ng mga bata. Ni minsan sa tagal nilang magkasama ay hindi niya ito narinig na magreklamo kahit hanggang ngayon ay ayaw pa rin ng abuelo niya sa lalaki. Kahit nga siya ay hindi ito kinakausap kaya hindi niya alam kung kailan sila magkakaayos. Lumaki na lang ang mga anak niya pero parang walang planong kausapin siya ng lolo Alvaro niya. Kaya tanging si Jack lang ang masasandalan niya sa lahat ng oras. Minsan nakaramdam na nga siya ng awa sa lalaki dahil parang inalisan niya ito ng pagkakataon na maging masaya sa buhay nito dahil naitali niya ito sa kanya. Pero para kay Ava, natatakot siyang bitawan ni Jack dahil baka hindi niya kayanin. Nasanay kasi siya sa presensya ng lalaki kaya ayaw niyang mawala ito sa buhay niya at sa anak nila. At isa pa, mahal na mahal niya ang lalaki kaya gusto niyang maging selfish muna ngayon. Nakikita niya kasi na masyado nang malapit ang kambal kay Jack kaya sila ang masasaktan kapag umalis na ang lalaki sa hasyenda kaya hindi niya hahayaang mangyari ng ganun. Kung tutuusin, ang matagal nang tapos ang pagpapanggap nilang dalawa pero mas pinili pa rin ni Jack na magstay sa kanila. Iniiwasan niyang buksan ang topic tungkol doon dahil baka bigla na lang magpaalam ang lalaki sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay nauna nang lumabas ng kusina ang mag-ama. Sa gabi kasi ay si Jack ang nagpapatulog sa kambal at siya naman ang magluluto para sa agahan ng mga bata tsaka ihahatid niya sa eskwelahan pagkatapos. Pagpasok niya sa loob ng kwarto ay mahimbing na natutulog sina Jackie at Albi. Nakabihis na pala ang kambal kaya komportable na ang mga ito sa pagkakahiga. Habang lumalaki sila ay pinalagyan na ni Ava ng ibang kama sa kabila para makatulog ng maayos sila. Malaki naman ang kwarto niya kaya okay lang kung may iba pang higaan sa loob. Hindi na sila pwedeng magtabing apat ngayon dahil bukod sa hindi sila kakasya ay mahuhulog silang dalawa ni Jack sa sobrang likot ng mga bata. Gusto mo bang magpamasahe? Tanong ni Aba. Napapansin niya kasing kanina pa gumagalaw si Jack na para bang hindi mapakali. Siguro, sumasakit ang katawan nito sa sobrang pagtatrabaho sa niyugan. Nakatihaya ang lalaki habang nakatingin sa kisame at isang braso ay nakapatong sa noo nito na para bang sobrang lalim ng iniisip. Hindi na Aba, matulog ka na. Maghahatid ka pa ng mga bata bukas sa paaralan. Sagot ni Jack sa katumagilid. Napasimangot naman si Ava dahil parang galit pa yata si Jack sa kanya. Kaya bago pa siya mag-react at magalit din ay mas pinili nilang niyang pumasok sa banyo at maligo. Nakalipas ang ilang minuto ay naglapag siya ng bedding sa sahig at kumuha ng kumot at unan sa loob ng closet sa kanahiga. Ayaw niyang tumabi kay Jack sa kama dahil hindi siya pinapansin nito. Nakakatampo nga parang yun lang naman ang kasalanan niya ay gagawin pang issue. Gusto mo bang uminom ng gatas? Ipagtitimpla kita. Tanong ni Aba. Ayokong uminom ng gatas. Sagot ni Jack. Sige. Tipid na sabi ni Aba. Bumangon muna saglit si Aba upang tingnan ang kambal. Nilagyan muna niya ng kumot ang mga anak. Hinalikan niya sa pisngi saka siya bumalik sa pagkakahiga. Nagtalokbong siya ng kumot at ipinikit ang mga mata. Uy, anong ginagawa mo dyan sa sahig? Bakit dyan ka natutulog? Tanong ni Jack. Napansin niyang bumangon ito dahil lumundo ang kama. Dito ako matutulog. Hindi ba obvious? Sagot ni Ava na umiikot ang mga mata. Dito ka na sa kama, Ava. Huwag matigas ang ulo. Patulugin mo naman ako. Reklamo ni Jack. Matulog ka dyan mag-isa mo. Maayos ng pagkakahiga ko rito. Sagot ni Ava. Hindi talaga siya gumagalaw.
Nakatalokbong lang siya ng kumot at wala siyang pakialam kung nakatunghay sa kanya ang lalaki ngayon. Ayaw mo talagang makinig ah. Sabi ni Jack at binuhat siya. Ibaba mo nga ako, Jack! Isa! Ibaba mo, sabi ako eh! Pagtatalak ni Aba. Pero parang walang narinig si Jack. Bagkus naramdaman na lang niyang nag-bounce ang katawan niya dahil ibinagsak siya ng lalaki sa ibabaw ng kama. Matulog ka na dito sa tabi ko. At please lang, huwag ka nang bumalik pa doon sa sahig. Sabi ni Jack. Sige. Sagot ni Aba at umayos ng higa. Maya-maya lang ay bumalik na naman ang inis ni Aba dahil sa tumalikod na naman si Jack sa kanya. Pakiramdam niya ay ayaw siyang harapin ng lalaki. Ni hindi nga siya nito niyakap at hinalikan sa noo bago matulog. Kaya tinusok-tusok niya ang tagiliran ng lalaki sa kahinila-hila ang damit nito. Bakit ka ba nangangalabit, Aba? Gusto mo bang madagdagan ng anak mo? Tama na, nakakapagod mag-alaga ng bata. Tanong ni Jack. Napalunok naman si Aba. Asa pa siya. Ilang taon na nga silang nagkasama sa isang kwarto at palaging magkatabi sa kama pero wala man lang nangyayaring milagro. Gusto nga niyang isipin na baka pumangit na siya pagkatapos manganak dahil hindi man lang na-attract si Jack sa kanya. Grabe ka. Hindi naman ako nangalabit dahil gusto kong magpabuntis. May tatanong lang kasi ako sa'yo. Nakangiwing sagot ni Ava. Ano ba kasi yan? Tanong ni Jack. Magnalang galit ka yata. Sagot ni Aba sa katumalikod patalikod sa lalaki. Naramdaman niyang bumaling sa gawin niya si Jack sa kahinawakan ang balikat at pinahirap ito. Nagkatitigan silang dalawa at hinalikan ni Jack ang labi niya ng mabilisan saka ngumiti ito. Kung itatanong mo kung galit ako sa'yo, ay hindi ang magiging sagot ko. At never ako magagalit sa'yo. Buntis ka pa lang ay nasa tabi mo na akong nakalalay. At alam ko ang mga pinagdaanan mo. Yung mga sinasabi ko sa'yo, huwag mong pasamain. Kasi nakakabuti naman yun sa ating dalawa, di ba? Partner nga tayo. Sabi ni Jack at niyakap siya. Salamat. Dahil hindi mo ako iniwan. Sagot ni Ava. Oo naman. Sige, matulog na tayo. Sabi ni Jack. Ipinikit naman ni Ava ang kaniyang mga mata na may ngiti sa labi. Sobrang saya sa pakiramdam kapag nayayakap siya ng ganito ni Jack. Kahit sobrang haba pa ng biyahe sa buhay at lawak ng mundo, presensya pa rin ni Jack ang hahanap-hanapin niya. Kinabukasan, habang si Jack naman ay nagising dahil nakaramdam siya ng mabigat na bagay na nakapatong sa kaniyang katawan. Magandang umaga, Papa. Gising na, may trabaho ka pa, di ba? Nakangiting sabi ni Jackie, ang namulatan niya na ang katawan ay nasa kaniyang dibdib. Nakaligo na ito saka nakasuot na ng uniforme. Oo naman, pero hayaan mo muna si Papa na umidlip, mahal. Sagot ni Jack at kumirot ang tungki ng ilong ni Jackie. Hindi na pwede. Sobrang taas na ng sikat ng araw. Get up na, Papa. Malambing na sabi ni Jackie at hinila pa ang dalawang braso niya. Sige na nga, ang kulit naman kasi. Nakangusong sagot ni Jack saka bumangon. Napangiti naman si Jack habang nakatitig kay Jackie. Ang kambal ang naging daan para mapatunayan niya sa sarili na kaya din pala niya maging responsabling ama. Ang tagal mo kasi magising, Papa. Kaya ako na lang ang gawin mong walking alarm clock mo mula ngayon. Kapag si Mama kasi hayaan ka lang matulog kahit mataas ng sikat ng araw. Umiikot ang matang sabi ni Jackie. Dahil pagod si Papa sa araw-araw na pagtatrabaho para sa inyo ng Kuya Albi mo, kaya hayaan niyo siyang makabawi ng maayos na tulog. Papayag ka ba na magkasakit si Papa? Tanong ni Aba. Pagkapasok nito sa loob ng kwarto. Hindi po. Naiiling na sagot ni Jackie. Yun naman pala eh. Kaya hayaan mo na matulog siya ng mahaba, na siya na ang kusang magising. Hindi mo siya gigisingin, okay? Sabi ni Aba. Opo, Mama. Sorry, Papa. Ayaw ko na pala maging alarm clock mo. Napagsabihan na ako eh. Nakangising sagot ni Jackie. Okay lang. Sige na, gumayak na kayo para hindi na malate sa klase. Sabi ni Jack at niyakap ang anak. Thank you, Papa. I love you. Sagot ni Jackie. I love you too. Sabi ni Jack at tinalikan sa pisngi ang anak. Mas sweet talaga kapag babae ang anak, gagaya na lang nitong si Jackie pero ewan niya na lang doon kay Albi may sariling mundo yata ang batang yun. Nang tingnan niya si Aba ay parang ayaw nitong lumabas ng kwarto. Maliligo ka ba muna o kakain? Tanong ni Aba. Okay lang ako.
Ihatid mo muna sa eskwelahan ng mga kambal, baka malate pa sila. Sagot ni Jack. Sige, sabi ni Aba. Teka lang muna, gusto mo din ba ng kiss? Para naman ma-inspired ka. Nakangising, tanong ni Jack. Sino bang aayaw kung ikaw na yung hahalik? But anyway, ihahatid ko munang mga bata. Sagot ni Aba. Pero bago pa makalabas ng kwarto si Aba ay hinila na siya nito at nakapaupo sa kandungan niya. Hindi niya mapigilan ng sarili kaya nahalikan niya ito agad na umabot ng ilang minuto. Saka bumaba ang halik niya sa leeg ng babae. Ang bango naman ng leeg mo. Ilang beses ka bang nagsabon? Tanong ni Jack. Maraming beses. Nakangiting sagot ni Ava. Mama, ano ba? Late na kami. Ano ba kasing ginagawa niyong dalawa ni Papa dyan sa loob? Natulog ba ulit kayo? Naku, Reklamo ni Albi na may kasama pang katok sa pinto. Sabay naman silang nagkatawanan ni Ava sa sinabi ng anak. Nandiyan na! Sagot ni Ava saka tumayo at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pumasok na rin sa banyo si Jack upang maligo dahil aalis na rin siya papuntang niyugan. Kakain na muna siya at magdadala ng baon dahil pinahinto na niya si Manang Rosa sa pagdadala ng pagkain sa kanya. Hindi naman kasi makapaghatid si Ava ng tanghalian sa kanya dahil buong araw itong nagbabantay sa kambal sa paaralan. 2 linggo ang nakalipas ay nasa palayan na naman nagtatrabaho si Jack. Mas mapapagod siya rito dahil masyadong mainit, hindi gaya sa niyugan na may mga puno ng niyog at malalaking kahoy na pwede niyang panangga sa sikat ng araw. Bandang tanghali ay kumakain sila ng mga kasama niya at hindi niya namalayang siya na lang mag-isang naiwan dahil kanina patapos ang iba. Sakto namang bumisita si Lolo Alvaro upang tingnan kung kumusta ang tubo ng palay. Nakikita niyang papunta ito sa gawin niya kaya binati niya bilang paggalang pero hindi siya pinansin. Bagkus, ibang salita ang lumabas sa bibig nito na nagpasakit sa kaniyang damdamin. Kahit patayin daw niya ang sarili sa pagtatrabaho sa asyenda ay hindi daw magbabago ang pagtingin nito sa kaniya. Na isa siyang mahirap at yaman lang ang habol niya kay Ava. Hindi nakaimik si Jack. Nasaktan siya ng sobra. Sa pagkakataong ito naisip niya na hindi na tama itong ginagawa niya. Siguro naman, panahon na para sarili naman niya ang iisipin niya ngayon. Ayaw na niyang magtiis sa lugar na ito kasama ang isang taong ayaw sa kanya. Mas masasaktan lang siya kapag ipipilit niya ang kaniyang sarili sa hindi naman siya tanggap. Kaya bandang hapon nang magyaya ang mga kasama niyang trabahador na mag-inuman muna sila ng lambanog sa bahay, nag-isa nilang kasama ay pumayag si Jack. Sobrang sakit ng nararamdaman niya ngayon. Gusto lang niyang maging masaya na walang iniisip na problema. Pagdating nila doon ay kumain muna sila dahil nagkatay ng manok ang kasama nila, saka sila nag-inuman. Nakaubo sila ng 3 galon at inabot siya ng 8:00 ng gabi sa labas. Nawala sa isip niya si Aba at ang kambal. Maya-maya lang ay hinatid na si Jack ng mga kasama niya pauwi sa mansyon. Napaayos pa siya ng tayo nang makita niya si Aba na nag-aapoy sa galit ang mga mata. Lasing ka? Kailan ka pa natutong uminom? Tanong ni Aba sa galit na boses. Huwag ka muna magtatalak dito sa labas, Aba. Please lang. Huwag mong dagdagan ng sama ng loob ko. Sagot ni Jack at nagpatiuna sa pagpasok sa loob at dumiretso sa kwarto nila. Mabuti na lang tulog na ang kambal kaya hindi siya maaabutan ng ganito siya. Nakainom. Ano bang problema mo? Pwede mo namang sabihin sa akin. Pag-usapan nating dalawa, hindi yung maglalasing ka. Sa tingin mo mapapalis ng alak ang problema? Malamang hindi. Tanong ni Aba. Napaupo si Jack sa kama. Ayoko na, Aba. Hindi ko na kayang i-handle ang lolo mo. 8 taon na ako nandito pero ayaw pa rin niya sa akin. Umiiling na sagot ni Jack. Ano bang ginawa ni grandpa sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Tanong ni Ava. Nilapitan siya nito upang matingnan ng maayos ang mukha niya. Sana sinuntok na lang ako ng lolo mo. At masasabi ko pang hindi masakit kaysa sa mga salitang ibinabato niya sa akin. Na hindi naman totoo. Hindi ko matanggap na serbihan niya akong kahit patayin ko pa ang sarili ko. Sa pagtatrabaho, hindi niya pa rin ako matatanggap. Dahil mahirap lang ako. At isa pa, yaman lang daw ang habol ko sa'yo. Hindi naman ganun, di ba? Alam mong hindi ako ganun. Sagot ni Jack. Oo, alam ko. Teka lang, kakausapin ko si grandpa. Sabi ni Aba na akmang aalis.
Nahawakan na ni Jack ang kamay ni Aba bago pa ito makalabas ng kwarto. Wag na. Tama na, Ava. Itigil na natin to. Hayaan mo na ako makaalis. Total, nagpapanggap lang naman tayo, di ba? Tanong ni Jack. Jack! Nahihintakotang sambit ni Ava. Nanlaki ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit ngayon mo pa naisipan na iwan ako at ang mga bata? Ngayon pa ba kung kailan mahal na mahal kita? Hulog na ako sa'yo. Na kahit anong gawin ko ay hindi na ako makakaahon pa. Kung aalis ka ng tuluyan, paano na lang kami? Jack, nahahanapin ka nila sa akin. Please lang, Jack. Kahit para na lang sa kanila. Pag-isipan mo tong mabuti. Ayoko mawala ka sa akin. Hindi ko makakayanan ng lungkot na mag-isa. Sabi ni Ava at niyakap siya ng mahigpit. Saka naman niya narinig ang mahinang hikbi ng babae. Nakaramdam naman ng awa si Jack at kay Ava at alam niyang genuine naman ang pinagsasabi nito na mahal siya pero mas nanaig ang sakit ng puso niya ngayon. Hindi ko na alam, Ava. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Napailing na sabi ni Jack. Hindi ako nagbibiro sa mga sinasabi ko sa iyo, Jack. Walang kasamang pagpapanggap ang nararamdaman kong pagmamahal sa iyo. Kaya please, stay. Sagot ni Ava at hinawakan pa ang kamay niya. Gusto ko munang mag-isip, Ava. Sabi ni Jack. Kumala si Jack sa yakap ni Ava. Saka siya tumayo at kinuha sa loob ng closet ang damit niya at ilalagay sana sa loob ng kaniyang backpack. Pero natigilan siya nang may maliit na kamay ang yumakap sa kaniyang binti. Aalis ka, Papa? Hindi mo na ba kami mahal? Umiiyak na tanong ni Jackie. Hindi naman. May pupuntahan lang si Papa. Sagot ni Jack at napapikit ng mariin. Akala ko ba mahal mo kami? Nasaan na yung pangako mong kahit anong mangyari, ay hindi mo kami iiwanan? Babaliin mo bang pangako mong yun, Papa? Tanong ni Albi na may halong hinanakit sa tono. Hindi naman ibig sabihin nun aalis ako. Dahil hindi ko na kayo mahal. Babalik si Papa. Kaya magpapakabait kayo. Sagot ni Jack. Alam naming hindi ka na babalik. Kaya hindi ka pwedeng umalis. At walang aalis. Sigaw na sabi ni Jackie. Napahawak naman si Jack sa sentido niya nang sabay mag-iyakan ng kambal habang yakap-yakap ang kaniyang binti. Kaya wala siyang nagawa kundi ang ibalik ang kaniyang damit sa closet at naupo sa kama sa kaniyakap ng sabay ang mga anak. Naririnig pa lang niya ang iyak ng dalawa ay parang tinutusok ng maraming karayom ang puso niya sa sobrang sakit. Kaya sinamahan niya ang dalawa sa kama ng mga ito at saka pinatulog. Napansin niyang lumabas ng kwarto si Ava pero hindi niya ito pinigilan. Magpapalamig muna siya ngayon at ayaw niya muna ng makakausap. At kahit papaano ay mahal din siya ng babae kaya masaya siya kahit nahihirapan sa sitwasyon nila. Kahit gaano pa kalaki at kaganda ang bahay na tinitirahan niya sa kamansyon pa. Pero napakahirap kung may kasama silang kontrabida at wala talagang mangyayari. Samantalang si Ava naman ay ilang araw nang hindi napapanatag ang kaniyang loob. Hindi siya nakakatulog ng maayos kapag ganitong binibigyan siya ng silent treatment ni Jack. Wala siyang pakialam kung masabihan siya nitong selfish pero ayaw niya talaga itong mawala sa buhay niya. Ilang gabi na rin si Ava na walang maayos na tulog dahil binabantayan niya si Jack, baka bigla na lang itong umalis nang hindi nagpapaalam. Gusto nga niya sa bahay na lang tumambay pero gustong gusto ng mga anak niya na pumasok sa paaralan kaya wala siyang magagawa. Buong buhay niya, ngayon lang siya natakot ng ganito na baka maiwanan siya ng taong mahal niya. Kung dati ay natanggap niya na iwan siyang buntis ng dating kasintahan pero ngayon ay hindi na niya kakayanin. Ngayon naman ay nasa paaralan siya at binabantayan ng kambal pero ang utak niya ay lumilipad kay Jack dahil baka umalis na ito ngayon at iniwan na sila. Pagdating nila ng mansyon ay napansin niya si Manang Rosa na nasa labas ng gate nakatayo. Napakunot naman ang noo ni Aba dahil ramdam niya ang lungkot sa mukha ng may edad na babae. Kaya dali-dali siyang lumabas saka pinagbuksan ng pinto ang kambal at lumapit kay Manang Rosa. Hindi siya nakaimik nang sabihin sa kanya ng may edad na babae na umalis ng mansyon si Jack na hindi man lang nagpasabi kung saan pupunta. Parang
Wala siya sa sariling umakyat ng hagdan na tumutulo ang kaniyang luha sa kadumiretso sa kwarto at agad na binuksan ang closet upang tignan ang mga damit ng lalaki. Napabuntong hininga na lang si Aba nang mapansing naroon pa ang damit ni Jack. Siguro may pinuntahan lang ang lalaki, baka uuwi ito mamaya. Napapunas na lang si Aba ng luha saka naupo sa kama. Nag-iisip siya kung saan posibleng pumunta si Jack. Baka sa bahay ng isa sa tauhan ng hasyenda, gaya noong dating nakipag-inuman lang. Hindi siya mapakali sa loob ng kwarto. Palagi siyang nakatingin sa oras ng kaniyang cellphone. Inabot na lang siya ng gabi sa paghihintay pero wala pa rin Jack na dumating, kaya lumabas na siya ng kwarto saka dumiretso sa kusina upang pakainin ng kambal. Pero pagkapasok niya ay pinapakain na ni Manang ang mga anak. Napakunot naman ng noo ni Ava dahil napansin niyang hindi naman nagtatanong ang dalawang bata tungkol sa papa nila. Kalmado lang naman ang kambal na kumakain at nagtatawanan pa. Maya-maya lang ay nagpaiwan si Ava sa may kusina dahil balak niyang hintayin si Jack dahil kahit magdamag pa. Wala siyang ganang kumain. Nakatulala lang siya at nag-iisip kung ano ang pwede niyang gawin o kung nasaan ang lalaki ngayon. Nagmag alas 11 na ng gabi ay naisipan na ni Aba na pumasok na sa kaniyang kwarto upang matulog. Hindi siya nakaramdam ng antok sa sobrang pag-aalala. Gulat na gulat siya nang pagbukas niya ng pinto ay bigla na lang nagliwanag ang buong kwarto. Napatakip siya sa kaniyang bibig dahil hindi siya makapaniwala na nakaluhod ngayon sa kaniyang harapan si Jack na may hawak na singsing. Hindi napigilan ni Aba ang kaniyang luha na tumulo. Nag-effort talaga ang lalaki. May nakita pa siyang rose petals na nagkalat sa sahig kasama ang balloons at mas lalong tumulo ang luha ni Ava nang tignan niya ang kambal na sobrang tamis ng pagkakangiti habang nakahawak sa bawat dulo ng banner na may nakasulat na, "Will you marry me?" "Totoo ba ito?" tanong ni Ava. Oo, sumagot ka na kasi. Kinakabahan ako sa'yo. Napailing na sagot ni Jack. "Teka lang, parang nananaginip yata ako. Pero sige na nga, magpapakasal ako sa'yo." Nakangiting sabi ni Aba at iniabot ang kamay kay Jack. Isinuot naman ng lalaki ang singsing sa kamay niya, sa kaniyakap siya ng mahigpit. Napangiti naman siya nang marinig niyang sabay na nagpalakpakan ng kambal. Hanggang ngayon tumutulo pa rin ang luha ni Ava. Ayaw niyang maniwala pero totoo nga talaga ang nag-propose sa kaniya si Jack. Maraming salamat, Ava. Pasensya na kung biglaan at nagulat kita. Masyado na kasi tayo nagtatagalan kapag magligawan pa tayo. Pabulong na sambit ni Jack. "Hindi mo lang ako nagulat. Tinakot mo pa ako." Nakasimangot na sabi ni Aba at kumala sa yakap ng lalaki. Sorry. I love you. Sagot ni Jack na nakangiti at hinalikan siya sa labi ng 1 minuto. "I love you too," sabi ni Ava. Saka naman lumapit ang kambal at niyakap silang dalawa. Congratulations, Mama at Papa! Saad ni Jackie at masayang masaya. Yes, mula nang maghihiwalay, tuloy ang ligaya! Sigaw ni Albi. Dahilan para magkatawanan silang dalawa ni Jack. May pagkamaloko talaga itong lalaking anak nila. Thank you mga anak. Successful ang proposal natin. Appear! Nakangiting sabi ni Jack. Nakipag-appear naman ang kambal saka nag-thumbs up. Nalukot naman ang mukha ni Ava sa nasaksihan. "So, alam ng dalawang yan kung saan ka nagpunta?" Tanong ni Ava. Oo, kasama sila sa plano. Sagot ni Jack na nakangisi. "Kaasar?" Sabi ni Ava. Inalo naman siya ni Jack sa kahinalikan sa noo. Samantalang si Ava naman ay sobrang excited at kinakabahan dahil 1 buwan nang nakalipas nang mag-propose si Jack sa kanya at ngayon ang araw na ikakasal silang dalawa. Nasa loob na siya ng kwarto ngayon at nakasuot na ng wedding gown habang nakatingin sa kaniyang kabuuan sa harap ng salamin. Ang ganda naman ng apo ko. Sabi ni Alvaro na nakangiti. "Grandpa!" Sambit ni Ava saka yumakap sa lolo niya. Hindi napigilan ni Ava na maiyak dahil sa loob ng maraming taon at sa mismong kasal niya maririnig ulit ang boses ng lolo nito. Huwag kang umiyak. Masisira ang makeup mo. Kasal mo ngayon kaya masaya ka lang dapat. Patawarin mo si lolo ha. Mahal na mahal kita apo. Nakangiting sabi ni Lolo Alvaro at hinalikan siya sa noo. "Mahal din kita, Grandpa." Nakangiting sagot ni Aba. Mauna na ako sa simbahan. Nasa baba ng bridal car.
sabi ni Lolo Alvaro sa lumabas ng kwarto. Tumango si Ava at yumakap ulit sa lolo niya. Masayang masaya siya. Hindi na niya kailangan pa ng mahabang paliwanag basta nagkaayos na silang dalawa. Sa kabilang banda naman ay tumambay muna sa labas ng simbahan si Jack habang hindi pa nagsisimula ang seremonya. Wala pa din naman si Ava. Kinakabahan siya pero hanggat maaari ay ayaw niyang mag-isip ng negatibo. Ilang minuto ang nakalipas ay nakita niyang papalabas ng sasakyan ni Lolo Alvaro na nakasuot ng tuxedo na ikinagulat ni Jack. Noong nagpaalam kasi siya sa matandang lalaki na pakakasalan niya si Aba ay parang hindi siya naririnig nito pero kahit ayaw niya sanang kausapin pero dahil may respeto siya bilang magulang ng babaeng mahal ay ginawa na niya. Pero masayang masaya si Jack dahil nandito ito ngayon umattend ng kasal nila. Mabuti naman at nakapunta ka, Lolo. Nakangiting sabi ni Jack. I want to use this opportunity na humingi ng tawad sa'yo, Jack. Patawarin mo ako sa lahat ng nasabi ko sa'yo masasakit na salita after all these years. Pero mas pinili mo pa rin magstay kay Ava at sa mga anak niyo. At dahil doon, I gain so much respect from you. Nagawa ko lang ang lahat ng yun dahil gusto kong protektahan ang apo ko. Ayokong mapunta siya sa maling tao kapag lumaki na si Jackie. Mararamdaman mo rin ang nadarama ko noon. Pero you proved me wrong dahil pinatunayan mo sa akin na mali ang paratang ko. At ngayon magpapakasal na kayong dalawa. Sagot ni Lolo Alvaro na mangiyak-ngiyak at niyakap siya ng mahigpit. Okay lang, Lo. Ang importante nagkaayos na tayo. Sabi ni Jack. Thank you, Jack. Welcome to the family. Sagot ni Lolo Alvaro. Hindi naman napigilan ni Jack ang mapaluha. Ang sama ng loob na naipon sa puso niya ng maraming taon ay nawala na lang bigla. Maya-maya lang ay pumasok na sa loob ng simbahan si Jack dahil magsisimula na sila at nagpaiwan sa labas si Lolo Alvaro na hinihintay si Ava. Makalipas ang ilang minuto ay magkaharap na silang dalawa ni Ava sa altar at ang pari ay nasa kanilang harapan. Ikaw, babae. Tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong kabiyak? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kasiyahan at kalungkutan, hanggang kamatayan man? Tanong ng pari. Opo, padre. Sagot ni Ava. At ikaw naman lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong kabiyak? Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kasiyahan at kalungkutan, hanggang kamatayan man? Tanong ng pari. Opo, padre. Sagot ni Jack. Galing sa basbas ng simbahan, inaanunsyo ko na kayo ay ganap ng mag-asawa. Sabi ng pari. Ngumiti naman si Aba sa kanya. Ang ganda ng misis niya. Sobrang bait at maalaga kaya hindi siya nagsisisi na pinakasalan niya. Nang sinabi ng pari na halikan niya si Aba, ay hinalikan na niya agad dito. At saka naman nagpalakpakan ng mga bisita ng mga kasamahan niya rin sa hasyenda. Nagpictorial na sila kasama ng kambal, si Lolo Alvaro sa kasimanang Rosa. Nagyaka pa naman si Jack at Aba na sobrang ramdam nila ang saya ng isa't isa.